5, ang paglingap ng Diyos. Paglingap ng Diyos, everyday yan. His love is fresh every morning. Ikaw lang, ang faith mo hindi fresh. Papunta na sa, namamatay na yung faith natin. No? Nagwi-waver na. Aandap-andap na, naghihingalo na. Kaya nga, tinatanong ko kanina, kung kaya pa, o kaya'y kinakaya na lang. Wala mong choice eh. Diba? Lalo na sa panahon ngayon, parang ang dali na lang sa tao na isipin na, ay, kapagod ang buhay, sarap mamatay. Wawa naman yung may iwan. Ikaw, nasarapan kang mamatay, yung may iwan, kumusta naman? Sila yung mahal kaya ng palibing ngayon, no? Kaya piliin yung mabuhay. Mahal magpalibing. Para ka lang ding nabubuhay. Diba? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Amen. Buti naman. May kasama pa pala ako. The number 6, ang pagnanamnam natin sa pag-ibig niya. So we are enjoying the presence and the love of God for us every day. Amen? So, siguro naman, na-enjoy nyo naman siguro yung pag-ibig ni Jesus. Grabe naman kayo. Grabe naman kung hindi natin na-enjoy. I-enjoy nga natin yung biyaya eh. At wala tayong binabalik sa Diyos. Yun ang nakakalungkot mga kapatid. Imbis ibalik natin sa Panginoon yung pagiging grateful every day, binabalik natin sa Diyos yung laging nagdadabog. Diba? Typical na bata. Typical na anak nagdadabog. Ayaw utusan, ayaw gumawa, ayaw kumilos, gusto lang bigyan ng pera. No? Ganun tayo, gusto natin, bigyan lang tayo ng pagpapala, walang pagpapalo. Let me remind you kapatid, ang Diyos nagpapala at nagpapalo. Ngunit ang pagpapalo niya sa atin ay disiplina niya yun sa atin. Kailangan tayong paluin. Kasi makukulit tayo na mga anak. No? Tama? Then lastly, God is inviting us to worship Him. Kailangan ka pang imbitahan para sambahin mo ang Diyos. Sino ka ba? Diba? But still, God is inviting us to worship Him. Ganun tayo. Kinasasabikan ng Diyos. Sino ba tayo para kasabikan ng isang Diyos na makapangyarihan? Pero kinasasabikan tayo ng Diyos. Di nyo ba naiisip yun? Sa tao, feeling natin hindi tayo mahalaga, hindi tayo mahal, no? Walang ka-effort. Effort yung tao sa atin. Siguro hindi ka mukhang effort. Mukha ka lang kalsada, hindi effort. No? Diba? Kinasasabikan tayo ng Diyos. Kasabik-sabik ba tayo? Di ba dapat tayo ang manabik sa Diyos? Pero baliktad kasi lagi. Kailangan si Lord lagi mag-adjust. Lord, hindi ka muna pwede dito sa first floor. Doon ka muna sa rooftop. Kasi laging last ang Panginoon. No? Laging huli ang Panginoon sa buhay natin. Tapos ang galing-galing natin mag-caption sa ating mga timeline. Put God first, seek God first. Seek God first daw. Para lang masabi na may alam sa salita ng Diyos, no? Hindi talaga ako na-convince sa mga ganyan. Lalo na pag kilala ko yung tao. Hindi naman sa ginajudge ko siya, pero parang na lang kasi eh. Di mo kasi maramdaman yung sincerity kasi iba talaga pag sincere ka, no? Na talagang proud ka na i-post ang salita ng Diyos, mararamdaman yun ang nagbabasa. Mabibless yung nagbabasa. Hindi ko alam kung a-agree kayo sa akin, no? Pero I have that gift
Gift of discernment, kapatid. No? Kaya hindi ako basta-basta, hindi ako nagpapatawad. Nagpapatawad ako, ha? Pero kaya kong i-differentiate yung tunay na humihingi ng sorry at doon sa humihingi lang ng sorry, trip lang niya. Para lang masabi nag-sorry siya. Parang naghuhugas kamay, Pilato. No? Huwag tayo maging Pilato, mga kapatid. Diba? God is inviting you to worship Him. Kailangan ka pang imbitahan ng Diyos. Bakit? Busy ka kasi eh. Madami kang ginagawa. Madami kang inaalala. Paano pag dumating yung time na hindi ka naalalahanin ng Diyos, di kawawa ka. Saan ka pupunta? Yan ang katakutan natin, mga kapatid. Ang dami nating inaalala sa buhay na ito. Paano pag si Lord na ang hindi tayo maalala? Mapupunta tayo dun sa talata nga na ang sino man kung tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ngunit hindi sumusunod sa aking kalooban ay hindi ko nakikilala. Depart from me, I don't know you. Aray, yan ang pinakamasakit na linya sa Biblia, yung depart from me. See that? Kaya magseryoso na po tayo sa Panginoon. Kung feeling mo seryoso ka na sa Diyos, sa kalalagayan mo ngayon, feeling mo lang yan. Dahil tunay na seryoso sa Diyos, natatakot na masaktan ang puso ng Diyos. Hindi natin maiwasan na magkasala kasi nasa laman pa naman tayo eh. Pero kung yung sinasadya mo na, intentional na yung pagkakasala mo, kahit alam mo namang kasalanan, ini-enjoy mo pa, ikaw talaga ang may problema, kapatid. Amen? So let us get right with God. Wala na ho tayong oras. We are living in the last of the last days. Papunta na ho tayo sa Judgment Day. No more time to waste, kapatid. We have to redeem the time for the days are evil. Nakikita na natin yung mga senyales ng huling panahon. Kailan ka pa magtitino? Kung feeling mo matino ka na niyan, sa kalalagayan mong yan, mag-isip ka, kapatid. Magbulay-bulay ka, matino na ba ako? Matino na nga siguro ako. Pwede na kaya itong tino ko? Baka hindi pa, baka tinatakasan lang ako ng katinuan ko, baka ini-encourage ko lang ang sarili ko na matino ako. Make sure, kapatid, that your relationship with God is still intact. Oo pa rin yung relasyon mo sa Diyos. Baka kasi may mga Diyos-Diyosan ka ng maliliit sa buhay mo. Kaya natatabunan na yung tunay na Diyos. Amen? Iniingatan tayo ng Diyos sa kanyang presensya. Huwag nating baliwalain at sayangin ang pabor na iyan ng Diyos sa mga buhay natin. Amen? Magtiwala tayo sa Kanya ng lubusan. Yun ang kailangan ng Panginoon sa atin. Our faith, that kind of faith that can move mountains, that's radical faith. Amen? Amen po? Yan. Amen. Yan ang faith na dapat nating ipamuhay. Praise the Lord. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa 7 bagay na itinuro mo sa amin. Naway nabuksan ang aming spiritual eyes, nabuksan ang aming spiritual na pandinig at ang aming mga spiritual na damdamin, O Diyos, lalo tigit ang aming mga espiritu, Panginoon. And let your word birth it in our hearts, in our spirits, in our lives, Lord, makita yung salita mo, maranasan namin yung salita mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ngayong gabi na iyong ibinigay sa amin, na buksan, Panginoon, ang aming kamalayan na hindi pa sapat ang aming ginagawa. Ngunit
Salamat o Diyos dahil hindi mo kami pinaghahanapan. Walang kondisyon ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kaya pinupuri ka namin o Diyos sa gabing ito, pinasasalamatan at tinadakila ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nangangako sa amin na aming maasahan at sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Maraming salamat po at isang mapagpalang gabi. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat, no? Talagang napaka powerful message sa ating naririnig ngayon, no? Parang nafe-feel ko talaga yung banal na Holy Spirit na habang nagsasalita po si Pastora, talagang na-amaze po ako talaga na ang mensahe po ng Lord is napapanahon po para sa atin. Amen? Lahat po ay alam ko na may nagrema po sa ating puso ngayon. At salamat po sa ating butihing pastor, sa Pastora Pearl. Salamat din po sa blessings, no? At salamat sa kasali pala ako. Dapat kay Pastora na lang yan ay binigay. Huwag na po sa akin. Kay Pastor na lang yan. Sige lang, okay lang po yan. Di po, deserve nyo rin po, Ate Emma. Thank you po. Ayan, sige, salamat Sis Maren. Ang Panginoon po ang magbabalik sa iyo po, siksikliglig at umaapaw po. Kasi yung puso po natin, no, hindi man natin nakikita personally ang bawat isa, but si Lord po, nakakita po niya yung puso natin. Amen? Para napapiyak po ako, no, sa kabutihan po ng Lord sa atin, bawat isa. Ayan. So next, yung number 2, si Sis Judith, alam ko na lahat po tayo na mayroon po tayong rhema word na nanggagaling po sa ating mahal na pastora. Amen? Sis Judith, it's yours mic na po. Yes po, amen po. Wala po akong masabi ngayong gabi na to. First time ko po sumali dito po. Maraming salamat po, sinali niyo po ako sa GC dito. Wala po akong masabi. Lahat po, ramdam ko po lahat yung mga sinasabi niyo po. Kasi medyo po nakakalimutan ko na po pumupunta sa simbahan. Pero nasa puso ko pa rin po yung Panginoon. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you po.